Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmula ng matapat na paninindigan ng mga banal, ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling matapos danasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig, bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin, mapangatawa-nawa namin hanggang kamatayan ang pananampalatayang aming pinangahawakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy. Balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trompeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ang pagsasalita sa kanila. Talagang nakakikilabot ang kanilang natatanaw. Kaya't pati si Moises ay nagsabi ng ganito, nanginginig ako sa takot. At nilapitan ninyo ang bundok ng Sion at ang lungsod na Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong nabubo na ang isinisigaw ay kaiba sa isinisigaw ng dugo ni Abel.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Dakilang pon dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Sa banal na lungsod ay aming namasid, ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal. Iingatan niya magpakailanman. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita, pag-ibig mong lubos, ika'y pinupuri ng lahat saan man, sa buong daigdig ang dakila ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Diyos ay maghahalinang, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdadala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan ng isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikda ng kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tunay nga pong kay buti ng Diyos dahil ngayon tayo ay kanyang pinagtipon-tipon bilang isang pamilya ng mananampalataya na nagbibigay ng ating papuri at parangal
sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. At sa ating mga pagbasa, lalo tigit sa ating ebanghelyo, mga kapatid, narinig natin sa kung paano hinayo o ipinadala ni Jesus ang kanyang 12 alagad, disipulo, sa isang misyon. At dito, bago niya pinadala, hinayaan niya munang i-discuss sa kanila kung ano ang kanilang haharapin sa kanilang misyon. At gayon din, mga kapatid, sa kanyang pakikipag-usap sa mga alagad, kanyang sinabi rin ang dapat nilang gawin kapag sila ay pumunta sa kanilang misyon. At kung susumahin natin at isa-sum up natin sa isang word na sinabi ni Jesus para sa kanila, ang habilin ni Jesus sa kanila ay walang iba kundi yung salitang detachment. Sa misyon, kinakailangan ng detachment. Detachment, detach from any material things, any worldly things, even from the outcome of our mission. Mag-detach tayo sa kung ano-ano mang bagay, kahit na sa pag-iisip natin kung ano ang kalalabasan ng ating misyon. Kaya naman po, mga kapatid, dito sa ating ebanghelyo, tayo'y tinuturuan din ng halaga ng detachment sa ating buhay sa pagpapatuloy natin ng ating paglalakbay bilang isang mananampalataya. At una, mga kapatid, we need to be detached from worldly things, from material things, in order for us to be equipped by God. We need to be detached in order to be equipped by God. Alam naman po natin, kapag tayo ay sasabak sa isang misyon, di ba't kailangan natin lagi na magdala ng maraming armas nang sa gayon tayo'y masabi na laging handa. Kaya ngayong iba sa atin din, no, sa pang-araw-araw natin buhay, kapag tayo'y may pupuntahan man, yung iba dito, labis-labis ang daladalang mga gamit. Takot na maubusan ng damit. Takot na mawalan ng gamit sa pang-araw-araw. Kaya naman halos buong aparador dala-dala. Pero dito, mga kapatid, tayo'y pinapalalahanan na we need to be detached in order for us to be equipped by God. Bakit? Dahil, mga kapatid, kinakailangan na magkaroon ng space sa atin para nang sa gayon, tayo ay magkaroon at mabiyayaan pa ng Diyos. Baka punong-puno na ng ating mga daladala sa buhay at hindi na makapasok ang grasya at biyaya ng Diyos. At kung titingnan po natin, mga kapatid, itong mga alagad na ito, they did not live empty-handed. Hindi naman talaga sila umalis ng walang-wala. Although sinabihan sila ni Jesus na huwag magdadala, pero gayon pa man, mga kapatid, sila ay biniyayaan ng Diyos. At ano yung biniyayaan ng Diyos bago sila umalis? Sinabi dito sa ating ebanghelyo, binigyan ni Jesus ang kanyang mga alagad ng kapangyarihang magpalayas ng mga masasamang espiritu at kung ano-ano pang mga bagay. Mga kapatid, dito makikita natin na sa paghayo niya sa kanyang mga alagad, dala-dala nila yung grasya ng Diyos upang magawa ang kanilang misyon. Kaya naman po, mga kapatid, sa buhay po natin, baka may mga bagay na kailangan din natin mag-detach. Nang sa gayon, yung grasya at biyaya ng Diyos ay pumasok sa atin. Baka kailangan na natin mag-detach sa galit na meron tayo, mag-detach sa mga poot, hinanakit at gayon din inggit na meron tayo sa ating kapwa. Nang sa gayon, tayo ay patuloy na makausad sa ating buhay. Dahil kung minsan, yan ang mga nagpapapigil sa atin upang tayo ay makagawa ng ating misyon. Kaya, mga kapatid, unang paalala sa atin, we need to be detached in order for us to be equipped by God. Pangalawa, mga kapatid, we need to be detached in order for us to be dependent
on God. Kailangan daw natin mag-detach sa kung ano-anong mga material na bagay dito sa mundo nang sa gayon tayo ay patuloy na dumepende sa Diyos. Katulad nga ng nasabi ko kanina, marami sa atin ang nakadepende na lang sa mga material na bagay na meron po tayo. At kung minsan mga kapatid, kapag wala yung mga material na bagay na yan, parang hindi umuusad na ang buhay natin. Kumbaga, parang kulang ang buhay natin kapag wala tayo ng bagay na yan. For example, no, tanggalin natin yung cellphone sa isang araw sa inyo. Anong mararamdaman natin? Parang kulang, parang hindi kumpleto ang buhay. Pero gayon pa man mga kapatid, dito tayo'y tinuturuan ni Jesus Nazareno na dumepende sa Diyos. Let us put our trust on God. Magtiwala tayo. Hindi porket nawala tayo ng mga bagay na yan, hindi na tayo magagawang mamuhay dito sa mundo. Alalahanin natin mga kapatid, may kasabihan tayo na tinatawag nating, let us trust on divine providence. Magtiwala tayo sa kabutihan at grasya ng Diyos. Ano man ang pangangailangan natin sa pang-araw-araw, panigurado, yan ay ipagkakaloob ng Diyos. Basta't magtiwala lamang tayo at umasa tayo sa kabutihan ng Diyos para sa atin. At ikahuli mga kapatid, we need to be detached in order for us to follow Him faithfully. We need to be detached from worldly things in order for us to follow Him faithfully. Nakita naman po natin sa ating ebanghelyo, dito hindi itinanggi ni Jesus ang maaaring maranasan ng mga alagad niya sa kanilang misyon. Maaaring may mag-reject sa kanila, may hindi pumansin, may mga hindi tumanggap sa kanila. Pero gayon pa man mga kapatid, sa kabila ng lahat na yon, tayo ay pinapalalahanan ni Jesus Nazareno na ipagpatuloy lamang ang ating misyon. At sa buhay natin mga kapatid, marahil maraming mga rejection tayong naranasan. Marahil maraming mga tao ang pumupuna ng lalait at minamaliit tayo. Pero gayon pa man mga kapatid, hindi iyon dahilan upang tayo'y sumuko, bumitaw at tumigil sa ating buhay. Bagkus, maaari nating gamitin iyon upang lalo tayong magpakatatag at ipagpatuloy ang buhay na naumpisahan natin. Nawa po mga kapatid, sa ating mga pinagdadaanan sa buhay, bagamat ito ay may mga mabibigat na krus na daladala natin, nawa tayong lahat ay matutong lalong kumapit at magtiwala sa Kanya. Nawa tayo ay sumunod palagi sa Kanya kahit na kung minsan o madalas tayo ay nahihirapan sa ating buhay. Nang sa gayon, mga kapatid, let us detach ourselves from anything na kung ano man ang sabihin ng iba. Nang sa gayon, ang pakikinggan lang natin at bibigyan ng focus ay walang iba kundi ang kalooban ng Diyos. Kaya dito mga kapatid, sa pagsunod kay Jesus sa paggawa ng ating misyon, napakahalaga na tayo ay mag-detach sa kung ano man ang mga material na bagay na makikita natin dito sa ating mundo. At yan din po ang ginawa ng ating mga santo na ipinagdiriwang natin ngayon, sina San Paul Miki at ang kanyang mga kasamahan, lalo tigit si San Pedro Bautista. Si San Pedro Bautista po mga kapatid ay medyo malapit sa ating puso. Bakit? Dahil siya isang Fransiskanong misyonero na pumunta po dito sa ating bansa. Dito po siya nagmisyon after niyang manggaling sa Mexico. At isa po siya sa mga nagpakalat ng pananampalataya na meron po tayo ngayon.
At gayon din, isa rin po si San Pedro Bautista ang nag-umpisa ng mga simbahan, nagpatatag ng mga simbahan na meron po tayo dito sa ating bansa. Lalo tigit itong simbahan natin dito sa Quiapo Church, na noon nag-umpisa lamang sa kawayan, sa nipa, pero ngayon ito ay konkreto na at ngayon ay naging dambana na ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya dito mga kapatid, bilang isang misyonero, bilang isang pari, bilang isang naglalakbay upang ipakalat ang mabuting balita, mga kapatid, nakita natin kung paano niya isinabuhay din ang pagiging detached sa makamundong bagay, nang sa gayon, siya ay mapagpatuloy ang misyon na inatas sa kanya ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy natin ng ating banal na misa, hingin natin ang grasya at biyaya ng Diyos nang sa gayon tayo ay bumitaw sa mga makabundong bagay, nang sa gayon tayo ay lalong kumapit at lumapit sa grasya ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Diyos Ama upang maging mga lingkod niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa biyaya ng ating maunawaan ang dignidad ng ating misyon at para sa kinakailangang lakas upang maisagawa ito. Sa bawat intensyon ng ating idadalangin, samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang naglalakbay na simbahan, naway higit na humikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagiging saksi kay Heso Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa ibang bansa, naway biyayaan ng Diyos ng mayamang ani. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga magulang, naway patuloy na magsumikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Sa mga taong nabibigatan sa mga kasawian sa buhay, naway maipakita nating lahat ang ating pag-aaruga, pakikiisa, pag-ibig at pangunawa. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga namatay, naway maging malaya sa mga alalahanin sa mundong ito at magkamit ng kasiyahan ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Panginoong Diyos, nagtitiwala kami sa iyo. Pinili mo kami sa pamamagitan ni Kristo upang ipahayag ang pag-ibig na iyong ipinakita sa amin. Gawin mo kaming tapat sa mensahe ng Ebanghelyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ang tinapay at
mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ng mga banal na martir at ipagkaloob mong aming sambahin ng ngalan mo nang may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, muli pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig,
kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at bakintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng leminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o leminister. Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik,
iyong mukhay ibang-iba. Hindi kita nakikilala, tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit, naway ika'y mapasa akin, pulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke rin naman, ikaw ay naghahanap buhay. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service mamaya sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pinagniningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo na makapangyarihan at papagmahal na Diyos,
Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.